Yun ang kanyang watering parang tricks para mag-survive. So, ang galing, ang dami. So, ano yung kanyang mga sikreto. At dito sa ating YouTube channel, napakaswerte natin kasi tuturuan niya tayo kung paano niya napaganda yung kanyang mga collections. Paano ka nagtitimpla? As in, halimbawa, bibili ka ng liquid fertilizer o ihahalo mo sa water, didilute. Tanongin natin si RJ kung yan, tapos may humidifier siya. Tapos meron pa siyang pakita ko sa inyo. Ito ano tong device na ito. Hello everyone! This is Sir Mizunao, Mini Dino Park and Eco Garden. And welcome back sa ating YouTube channel. Ang taas ng energy ko. Alam niyo kung bakit? Kasi pag ganitong usapan, yung magagandang halaman, lalo na tong mga succulents na kita nyo, grabe. Talagang sabi ko sa inyo, yung puso ko talaga tumatalon-talon. Ganyan lagi tayo, no? Pag nakakakita ng magagandang halaman, no? Parang hindi natin makontrol yung mga sarili natin. Anyways, etong video naman na to, makakasama natin. Syempre, yung may-ari nito, si RJ Sarmiento po. And kukunin natin yung sikreto niya. Kung bakit dito sa lowland, napaganda niya ng ganito yung mga succulents niya. O, di ba? Talagang alamin natin yung lihim ng pagpapaganda ng mga succulents at yung mga sikreto. Kasi tayo po ganyan open tayo sa mga activities na mapapaganda ang isang halaman. At gusto ko yung ma-share sa inyo. Kasi yung iba na nawawalan ng pag-asa at hindi makabuhay-buhay ng mga succulents, naku po, pag nakita nyo to, tiyak na tiyak ko, talagang papangarapin nyo na mag-alaga uli ng succulents dahil sa sobrang ganda. O, excited na ba kayo dyan? Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. At ngayon kasama ko na si RJ. Ayan si RJ kasama natin, RJ Sarmiento po. Siya yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon sa Rendezvous Resort. Pero eto, mga collection niya dito. At makikita nyo yan. Isa yan sa mga attraction dito sa resort na to, yung kanyang mga collections. And magpapaturo kami sa iyo, RJ. Mag-hi ka muna sa kanila. Hello po. Ayan, si RJ Sarmiento. At magpapaturo tayo sa kanya kung ano nga ba yung mga sikreto niya. Ibubulgar na finally. Ako nag ano na sa inyo, nagmarites kung ano yung kanyang mga sikreto. At dito sa ating YouTube channel, napakaswerte natin kasi tuturuan niya tayo kung paano niya napaganda yung kanyang mga collections kasama ni Nanay Tasing. So ayan, ikot muna namin kayo at magsimula tayo dito sa kanyang collection ng haworcha. Kita mo yung haworcha niya, may tapat na electric fan. Di ba? Parang nakaka-curious, O sige, puntahan na natin at imikot tayo kasama si RJ. So eto na, dito tayo magsimula. Kanina nabanggit ko may electric fan, Sabi ko sa inyo, grabe. Ito ay iba't ibang collection ng mga haworthia. Diba? So, ito mostly RJ. Ayan, kasama ko si RJ. Ayan. Mostly ito, mga imported. Taiwan. So, ayan ba? Kabisado mo ba yung mga pangalan? Hindi. Hindi. So, ito, mga hybrid na mga collections, iba't iba pong klase ng haworthia na talaga namang mapapanganga ka pag nakita mo. So eto, medyo pricey ba, RJ? Depende sa klase. Pattern niya. So tinitingnan din yung mga guhit-guhit na pattern. So ayan, ito mga parang translucent o yung mga transparent style katulad nito. Ayan. Minsan sa Google lang makikita. Yan mga collections mo na yan. Mga ang price range magkano kaya ito? Minsan nasa 1,000. Kaya mo nakukuha ng 800. Grabe! Depende talaga sa Oo, pero talagang worth. Kasi po, pag nakita nyo talaga yan, mapapawaw kayo, tapos mabibighani kayo, at talagang ang sarap busugin ng mata.
Tapos ito, ibang klase naman to, no? Haworthia din to. Pero ibang pattern. Iba kasi usually ganito. Ito naman, patayo-tayo. So, yan. Anong pangalan nitong Haworthia nito? Ito ang trungkatas na tinatawag. So, yung mga ganito po, na parang ibang yung korte dito, trungkatas. So, ito, mga anong, may mga common name. Marami silang ano eh. Mga varieties. So, iba-iba. Kasi yung sa Benguet, nakikita namin yung window pane, yung mga ganun lang nakikita natin. Pero this one, iba, no? Talagang may mga katedral na tinatawag. So, ayan. Ganyan po, makikita nyo, may mga kulay-kulay, pink siya, brown, and iba't ibang klase, no? Napakaganda. Tapos, nakita ko, nakatapat yung electric fan. Talagang, ano siya, kailangan may electric fan siya. Para bumaba yung, mas gumanda yung temperature, tapos mas bumaba yung humidity pag umaga. Kasi yung humidity, mataas. Kailangan niyang maano. Kakapunggos pag mataas ang umaga. So yun. Pag mataas daw yung humidity, nagkakapunggos. Pero sa houseplant, di ba, parang mas maganda mataas yung humidity. Pero dito, sa mga ganito. Sa mga Haworthia naman, gusto nila humidity, pero tuwing malamig lang. Tuwing malamig lang. Ayaw nila nung masyadong mainit kasi nagkakapunggos daw po. Eto. Look. Para matuyo rin kung minsan may tubig sa mga gitna. Kasi dito, eto, parang rosette type, no? Na nagkakaroon siya ng naiipunan ng tubig. So, ang dami, RJ, no? Eto ba, propagations or ano? Seedling na talaga siya nang dumating. Seedlings. So, pag sinabing seedlings, mga maliliit. Tapos, dito muna lang siya napalaki. Grabe na, no? Ang lalaki na po niya. Promise. Tapos, hindi rin siya makuha yung kulay niya sa camera talaga. Oo. Pero, ayan, makikita nyo naman na napakaganda. Alam nyo po, pag actual nyo makikita to, sobrang ganda ng mga kulay niya. May pink, may brown, may iba't iba lumalabas na kulay. Look ito. Iba rin po. Parang ang daming varieties, no? So, naiiba-iba talaga sila. Pag seedling kasi, iba-iba talaga yung lumalabas. So, kahit magkapatid, kahit same parent plant, same seeds or pati kulay? Minsan naman parehas, pero may konting variation. Ang galing. So, ayan yung Haworthia, no? Sa potting mix, gritty lang. Gritty potting mix. Kailangan gritty yung potting mix nyo. Kasi, meron tayong mga napapanood before. Sabi, yung sand daw, mainam. Sa Haworthia naman, pwede rin mga river sands. So, River depende sands. talaga sa area kasi. Kung So, kung halimbawa, lowland, ano masasuggest mo? Gritty. Na gritty ganyan. ng konti, pero may konting moisture for Haworthia. So yon. Gritty na dapat merong konting moist. Dapat yung inyong mga plants. So ayan yung mga Haworthia. Tapos ito yung goal namin kasi sa Haworthia, 3 araw na basa siya once na nagdilig ka, tapos 3 araw na tuyo. Ayun. 3 days na wet. 3 days na dry. So maliwanag tayo doon, ha. Yun ang kanyang watering parang tricks para mag-survive. So, ang galing, ang dami. So, eto ba, binibenta? Yung iba. So, pwede sila mag-inquire. So, lalagay ko mamaya yung contact dito ni RJ. Pero puntahan muna natin kasi isa pa, doon sa naging attraction natin dito is itong mga succulents. So, ayan. Nakita nyo naman po kung gaano kaganda, ha. At talagang, etong mga Adolphi na to, ayan, mga propagations yung iba. Yung Adolphi na yan, 2017 pa namin. So eto, pro pa na yan. 2017. Grabe, no? Ilang taon na po yan. Tapos, ang dami, kaya pala ang dami na, no? Tapos, lagay lang kayo ng lagay. And eto, yan, nakita na rin kanina. Napakita ko to dun sa previous video. Pero, ang pag-usapan natin ngayon, RJ, is paano nyo na-achieve yung mabuhay ng ganito na talagang sobrang ganda, laguna, tapos yung iba parang mother plants na. Simulan natin sa potting mix siguro. Potting mix talaga. Kailangan mo pagsakalin tapos lowland ka, gritty talaga. Oo, gritty pa rin, ano. Tapos ang nutrients niya sa ano namin pinifeed sa fertilizer. So fertilizer, yung liquid na fertilizer. Pwede rin osmocot, pero yun, depende na lang din sa mas
available. kasi wala ko nakitang mga Osmocote kasi liquid yung ginagamit nito, Kasi no? pag grito yung mix mo, tapos carbonize yung gamit, Oo. wala siya masyadong nutrients. So, Tama. para Oo. mapaganda mo na siya. Para mapalaki mo siya at talagang gumanday sa akin mo, kailangan ng fertilizer. Pero tayo kasi, di ba, nakagawian natin budbod. Pero sa dami po kasi nung kanyang plants, nako baka abutin na siya dito ng ilang araw. So, paano ka nagtitimpla? As in, halimbawa, bibili ka ng liquid fertilizer o ihahalo mo sa Yung water, water didilute. soluble na fertilizer. Ayun, water soluble na fertilizer. Tapos, kung depende na lang din kung ano. Kalimitan naman may 6060 ng 4040 na Yung mga 14. Ano sa kanya? Kasi doon naguguluhan yung tao Doon sa mga 14. Dito sa mga succulents, ano dapat yung sa kanya? 14. wala naman mismong ano. Pero pwede yung Depende ganon. kasi talaga. Oo. So, pwede yung 14. Tapos 16. Pero ang ginagamit ko lagi, 14. Triple 14. Para So, ano lang, balance lang. Kasi pag sobrang ano rin naman, nutrient ng lupa, naghahabol naman sila ng araw pag kulang ka sa oo, nagiging parang exfoliated kasi Kasi naghahanap. dami ng nutrient sa lupa. Ganun pala. So, tingnan nyo ngayon lang natin nalalaman na dito rin pala may overdose sa fertilizer. Kapag halimbawang nasobrahan kayo, ang tendency niya, talagang maghanap nga naman ng ng araw. Kasi gagamitin niya yung fertilizer, tapos kung walang araw, gahanap siya talaga. Para maghahanap siya. Ay, oo nga. Ang galing. Ganun pala yung logic. Nakakatawa. Ang dami nating natututunan kay RJ. Tapos, when it comes sa pagdidilig, Every week ako, or depende minsan pag cold season, every 2 weeks. every 2 3 weeks. 3 Depende weeks. pag hindi pa talaga tuyo yung Lupa. or hindi Oo, mo kasi gano'n naman tayo, rule of thumbs, no? Pag tuyo na yung lupa, tsaka dilig. wala kasi talagang Walang kahit Oo. kailangan observe mo yung plant mo. Tapos katulad nito kasi, this one is parang, unlike this one, na parang merong bubong, ito wala Talagang totally naka-expose siya sa sun and rain. Stable na naman, kaya naman talaga nila. Yun. So, yun. Tayo, nakikita natin, pag sa ibang bansa, ganito yung parang setup Yung parang pinababayaan, tapos sa ulan at araw lang. So, pero eto, kung halimbawa ganito, kapitin ba siya ng mga fungus? Kasi, syempre na-expose siya sa Hindi kasi mawawala Oo. yung pest fungus, Hindi talaga siya unless mawawala. i-greenhouse mo siya. Pero kung gagamit ka talaga ng treatment. So treatment. O sige, pag-usapan natin ngayon yung mga treatment. So ayan, ano ang ginagamit? Kahit ba walang mga fungus or walang mga aphids, mealybugs, talagang naglalagay ka ng, nag-spray ka ng mga, Pero nagpe-preventive ako pag yung ramdam ko na may aphids na nagkakalat pero hindi ko nakikita yun. Doon pa lang nag-a-apply. So yon, meron kang ginagamit na fungicide para sa prevention. So ano ba to? Dietane ba? Meron ba tayong brand? So merong brand. Brand siya, ano pangalan? Amore or Score. Ayun. Hindi ko matatagal. Sige, basta yun yung ginagamit niya. Kahit ano namang fungicide or Pwede. Depende lang din talaga sa pest. Oo. Kasi nga Minsan kasi hindi yung isang fungicide hindi talaga tumatalab sa ibang kailangan mo talagang tapos para hindi mag-create ng resistance meron kang alternate na na pang salit. So pag nag-spray ka nun talaga kasama dako niya pag ganun sa sprayer na malaki sprayer na malaki. Tapos ayan, yun lang naman yung sikreto niya. Sabi mo parang nabanggit mo sa akin pag tag-ulan, di ba? Yan yung madalas medyo talagang nag-spray ka kasi parang napagkwentuhan namin ni RJ. Tapos pag nagpo-fungicide siya. masaselan talaga yung hindi talaga gusto tubig. Yan, pinapasok talaga namin yun. Yun. Pero yung mga talaga kasi etong Mendocay, grabe po yung Mendocay niya, Tapos eto yung propagation siya. Kanina nabanggit ko or do sa previous video natin, nabanggit ko na talagang pinutulan po ni RJ. Asan yung pinutol mo kagabi? Ito. Ayan. Pinutol niya, kinat niya. Wala nang air dry Ganun lang. Ganyan lang po ginawa niya. Pero hindi yan nagagawa during rainy season. Wag niyo pong gawin sa rainy season. Pag ganitong maaraw. Or sobrang init naman, hindi rin pwede kasi kawawa yung plant, hindi magro-root. Ito ba pwede pa ako pumutol nito? Pwede. Subukan natin
Putulin natin. Ayan, naputol ko po siya. Tapos gaganitin ko lang, patong lang. Singit lang, ganyan. Hoy, ganun lang. Tapos uugatan na. Tapos, ayan na. O, kita nyo. O, nag-ugat na. Ganun lang po. O, eto na. Eto, sabi, mga pinatong-patong lang ni RJ, o. Kita mo. Ito may mga tropa ng dahon. O, dahon naman. Grabe, no? Pwedeng-pwede pala siya. O, tingnan mo, dahon lang po. Ayan na. Tapos dyan na niya, lumalaki na siya ng ganyan, ano. Ang dami, galing. O, parang nasa ibang bansa tayo. Hindi ko ma-imagine na nasa Pilipinas ako. Kapag ganito yung, gaganyanin mo lang, lalagay mo lang. O, di ba? Kakaiba ang peg. O, punta tayo dun sa may loob. Kasi dito naman, nakita ko may grow light. So, yan. Tanongin natin si RJ kung, yan. Tapos may humidifier siya. Tapos meron pa siyang, pakita ko sa inyo. Ito, ano tong, device na ito Test ng ng temperature. temperature tsaka humidity. Wow, o talaga. Grabe po, no? Sabi ko sa inyo, talagang dahil syempre yung mga halaman ni RJ, medyo pricey rin to, no? At talagang binibigyan niya ng atensyon. Syempre naman para sa gagandang ito, syempre nakakahinayang kapag hindi mo talaga binigyan ng magandang atensyon. So, ayan. And nabanggit na natin awards. Yeah. So bakit may grow light etong mga nandito samantalang iba nandoon wala? Yung mga sakalin kasi kailangan talaga ng liwanag niya. Kasi hindi talaga maghahabol kung mag-ano siya, talagang gaganon siya. So, kailangan mo talaga, lalo na kung naka semi-indoor ka or indoor setup, kailangan mo ng grow light. Ng grow light. So yung mga wala talagang mga nasa kondo siguro, ganyan. Pero kailangan ito ba nilalabas mo rin yung mga nandito? Hindi na. Hindi na. Hindi ko siya ilabas. Kailangan ko lagyan ng grow light. Oh, so yun yung one way kung kulang kayo sa sunlight, pwede kayong gumamit ng mga grow light. So ayan. Grow light yung ginagamit niya. And ayun din, grow light. Tapos may electric pan din dito, no? Talagang para bumaba di ba yung humidity. Oo, napakagaling ano. Oh. Tapos yun nga, kasi gusto nila mas fresh ng konti. Oo, nagiging fresh din sila, no? So, kita nyo. Ayan. Oh. So, eto mga ilang taon na, anong pinakamatanda mo ditong mga succulents? Marami na? Hindi matanda. Pero may mga year na ba itong mga tao? Sobrang, ito year na to. Eto mga nandiyan na. 2021. 2021. Ang galing, no? Yung iba naman, September 2020. September 2020. Pero yung mga common, tropa na namin, 2017 o 2016. Yung mga Burros Tail at saka burrito. Eto naman, nakita ko ka to. Oh, ayan, ang ganda ng dahon. Parang bitak-bitak. Wala lang yan. Tomentosa. Oo, tomentosa yan. Na-over tubig. Oo, pero ang ganda ng no? At least hindi siya nabulok. Diba? Parang ang ganda. Oh, diba? Nako, ang dami pa po dito, promise. And sa patting ba, eto kasi may mga clay pot ka o kahit ano bang pots gamitin. Kahit ano namang pot, pero yun nga, mag-a-adjust ka depende sa pot mo. So, for example, pag nag-clay ka, ang pot mo, mabilis mag-dry ng soil. So dilig ka. Adjust ka ng dilig. Oo, adjust ka ng dilig. Kung mga naman, plastic. kung plastic, alam mong matagal yung adjust ka rin ng dilig. Bawas ka ng dilig. Ayun. Yun, doon nagkakatalo talaga. Kasi kapag gumamit ka ng clay pot, mabilis talagang matuyo yung lupa. Ang pinaka-importante naman kasi talaga yung roots. Yung Once roots. na fully rooted siya, madali na yan. Hindi ka naman problema. Yung lagi kasi yung nakakalimutan yung roots ng halaman. Ng halaman kasi ito, talaga. Ito, root bound na to talaga. Ito nga Kita nyo, root bound na to. Pag ganyan ba, kailangan ba iripat or ano? Depende. Ako kasi, cutting na ako dyan. Cuttings ka na. So, ika-cut mo siya dito? Depende pa siya. Pag kagaya nito, wala, may tama. stem na siya. So, pag nag-mature to, cut ko. Cut mo. Tapos, ganun lang din. Yung proseso mo, talagang lubog lang din ng ganun. Parang nakaganon lang, nakatiltil. Pag root bound na yan, wala na yung nutrients na nakukuha sa lupa. So, talagang siya. Yun, kaya fertilizer talaga ang magdadala. Oo nga. Kaya importante po na nagpe-fertilize din kayo. So, halimbawa, bumili sila ng succulents, tapos, talagang bago pa lang, mga ilang panahon pa bago sila i-fertilize? Naman, pag slow release, pwede ka naman fertilize agad. Pwede na agad. Oo. Kapag Pero halimbawa bagong bili.
pag nakita ko nagbumagal na yung growth ng dahon, Oo. saka pa lang ako nagpo-fertilize. So probably kung medyo dapat stable na siguro, no? Para Kung may vermicast naman yung Oo. soil mix, kahit na hindi na muna. Oo. fertilizer na ibig. Oo. At bukod dyan may mga houseplants siya, pero mamaya sasama ko rin si RJ at iikutin natin yung mga houseplants nila kasi hindi lang po sa akin sila talagang magandang mag-alaga, pati sa mga houseplants, at ang dami natin talagang matututunan. Kasi halimbawa sila, pag yung magtatayo ng greenhouse na maliit lang, semi lang, okay lang yung ganyan yung merong net na ano. Net lang. Oo. Shade net, tapos UV plus. Mm. Ito lang, nag-polycarbonate kami Oo. para matibay. Para mas matibay, no? So, ang daming yung halaman. At actually, yung mga ibang halaman na hirap buhayin, dito po, parang isang ganun mo lang, buhay na agad, di ba? Parang napakadali sa kanila. So, ang klima dito sa inyo, RJ, parang ano rin, no? Parang hindi naman din ganun kalamig. Hindi rin naman na ganun kainit. Pero sabi ko nga, baka dahil sa pag-aalaga din, ano, talaga. Talagang ang ano Oo. naman sa roots. Sa system roots. talaga. Basta ang importante sa mga succulents, yung root system nila maayos. At talaga namang hindi masira kasi yung iba napupunggos din sa ano, no. And importante rin siguro yung alam nyo kung nakapitan na sa loob. Kasi may mga senyales din ata pag halimbawang grow na naman yan, yung Oo. nagdadahon na. Kalimitan may roots na yan. Ah. Tansyahin mo kung marami na or Oo. So para aware ka rin, 'di ba, na talagang yung roots niya dun sa ilalim kasi yung pag wala pa kasing roots tapos nagdilig ka, mabubulok lang. Oo. Yun tama. Hindi So naman yan gagamitin yung tubig. oo. And eto bang mga to, kapag nung na-acquire nyo to, yung mga iba nyo, naka-potting mix ba yung nasa seedling bags o naka-air dry? Naka-air dry yung kalimitan. Kalimitan yung naka-air dry. Pero nakaranas ka na ba nung ano, Yung sa seedling meron. Oo. Pag ano. So ano ginagawa mo? Nag-air dry ka pa ba o direkta Oo, na? ini-air dry ko. Nag-air dry ka rin. So siya nag-air dry. Tinatanggal ko sa seedling bag. Tapos hinahayaan ko lang na ano siya. Pero walang hugas-hugas. Wala mo nang hugas. Walang Pag hugas. medyo dry na yung soil, saka ko tinatanggal para mas madaling tanggalin yung soil. Oo, pwede. Oo nga, ano. Kasi ako minsan ganyan din ako, parang hinahayaan ko muna na nakaganon, tapos natutuyo naman siya, tsaka ako siya, lilipat. So, pero minsan meron akong direkta rin eh. Yung mga nanggagaling sa akin, pero okay naman. Depende ano. talaga sa plant. Oo. Meron kasing maselan, merong... Meron talaga, sa masaselan siguro, no. So, ayan. Yan, kita nyo, ang ganda, no. And ayan yung kanyang mga talagang garden na pinakita natin nung previous video natin. So sundan nyo na lang po yan, ha. Tingnan nyo yung una nating pagpasok dito at tutukan yung ating mga video kasi napakarami ko pong pinakita dyan na napakagaganda, talagang mabubusog yung mga mata nyo. So ayan, more or less alam nyo na yung sikreto kung bakit ganito kagaganda at ganito kadami yung collection nila RJ, no. And I hope meron kayong natutunan. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na, sana nag-enjoy kayo dun sa video namin ni RJ, talagang ang saya. Ang saya, parang nabusog yung mata ko. Tapos pero hindi pa dyan natatapos kasi hindi lang po succulents at cactus yung makikita natin na inaalagaan nila RJ, kasi dito sa resorts, grabe, ano rin po, isang attraction din yung mga houseplants nila na sobrang healthy, sobrang gaganda at iba't ibang klase, from common to rare. Nako po, mapapawaw kayo at manlalaki mata nyo, grabe. And ayan, thank you so much sa inyong panonood. Pero sabi ko sa inyo, sundan nyo lang po yung ating Sugod Garden serye dahil ang dami nyo pa pong matututunan. I hope dun sa mga sinabi ni RJ at saka sa mga sikretong binunyag niya nakatulong po yan at makakatulong dun sa inyong pag-aalaga ng mga succulents dito sa lowland. Thank you so much mga ka-MDP sa panonood, ha. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Don't forget to hit the notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. At syempre, kung bet na bet nyo talaga yung mga ganito, sundan nyo lang po ako, no. Follow nyo rin po ako sa iba't ibang social media accounts, sa TikTok, sa Instagram, sa iba't iba nating Facebook pages. Facebook page na Plant and Glit at saka Rendezvous Resort. yun, dalawa na yun, ha. Lalagay ko dito yung mga
Facebook na dapat yung i-follow kay RJ para updated din kayo kung halimbawa mag-out siya ng halaman. O, alam ko kasi nag-out din siya ng halaman. Pag collection na propa na. Oo, pag may out na yan. O, pareho tayo. Pag yung pag meron na naging dalawa, o ano, pwede na out. O, tingnan nyo, antabayanan nyo yan dahil talagang kaabang-abang. Kaya sundan nyo po, pati itong rendezvous kasi grabe to. Sobrang ganda dito, para ka nasa paraiso. Ayan, thank you mga ka-MDP. Kasama si RJ at ako po. Ayan, live na live dito sa Rendezvous Resort. Nagsasabi po sa inyo ng Happy Planting! Bye-bye! Dito sa Mini Dino Park and Eco Garden, at as usual, papakita ko sa inyo po yung mga magagandang halaman, pati yung corresponding price. Kaya simulan na natin, pasukan ng music in 5, 4, 3, 2, 1.